Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo.
God is of love, and everyone who loves is born of God. Knoweth God, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone who loves is born of God. Knoweth God, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Good Morning, Jesus! Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa umagang ito, alam ko po na tayong lahat ay ginising ni Lord ng malalakas yung ating katawan at punong-puno ng pagkapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, tayo po muna ay sumandaling mananalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, na po sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga. Salamat po sa magandang paggising na may mga ngiti sa aming mga labi. At punong-puno ang aming puso at ang aming mga labi ng kagalakan sa pagpupuri para sa inyo. At muli po sa umagang ito, alam po namin, Lord, na sa pagising pa lang namin, kayo na po ang kasama namin at kayo po ang gagabay sa lahat po ng aming gagawin sa maghapong ito. At yung po aming mga kapatid na ngayon po ay nakikinig na sa JMJ na pag-aaral namin, alam namin, Lord, na nauna na rin po kayo, Lord. At yung pong aming mga kapatid na nasa biyahe pa lang, papunta ng trabaho, Lord, salamat po sa pag-iingat na ibibigay sa kanila. Muli, Panginoon, sa umagang ito, alam po namin, Lord, na mangungusap po kayo sa amin sapagkat ang salita po ninyo sa Colossus 1, 5-6, ang daladala po nito'y pagkapala. Salamat po. Ang papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Good morning po mga kapatid. Good morning Jesus. Ayan. Good morning po sa ating mga kapatid mula sa Norte. Ayan. Yung mga prayer meetings. Mga members po natin sa Cagayan. Yan ay doon sa nanay ni Jen Beltran. Anong lugar yon? Hindi, Cagayan area yun eh. Cagayan area yun. Yan, hindi na kasi nakakapunta. Isabela Outreach. At Tugigaraw, Cagayan din yon. Nueva Ecija. Ayan. Mga kapatid natin sa Nueva Ecija, Cabanatuan, Cabiao. Yan. Hello po, good morning po sa inyo. Baguio, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan. Good morning po mga kapatid. Sa East. Sa East naman po, diyan po sa lugar po ng Cainta, Taytay. Diyan po sa Binangunan, Halahala, Pililya. Diyan po sa aking mga kapatid diyan. Sa Pasig, Antipolo, Marikina, at diyan po sa San Mateo. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At sa West area naman, dito po sa area ng Manila, Quezon City, Makati area, Mandaluyong. Good morning po sa inyo mga kapatid. Thank you for watching with us. Ayan, sa South Diyan naman po sa Lower South, dito po sa BE Parañaque, sa Bikutan, Taguig, Las Piñas, Alabang, Binyan, Pasita po, at saka diyan po Santa Rosa, Imos, at saka po Cavite. Good morning mga kapatid sa San Pablo po, Calauan, Candelaria. Good morning po sa inyo mga kapatid natin sa Los Baños at Calamba. At ganoon din po diyan sa atin sa mga kapatid natin sa Batangas City, Lipa City, Padre Garcia, Cuenca, San Juan, Laia. Yan, magandang umaga po sa inyo na diyan mga kapatid. At ganoon din po sa lugar po ng Calo, Nasugbu, Mendez, Amadeo, Dasmariñas. Kasama na po diyan ang Calaca at Lemery. Ganon din po ang ating mga nasa Bicol Outreach. Thank you, Lord. May mga kapatiran din po tayo sa Talisay Outreach na gustong pumunta ng Bicol by May. Ayan, sana makasabay sa ating outreach. At saka yung ating mga kapatiran po sa Bohol at sa Leyte. Good morning po sa inyo mga kapatid. Ganon din po sa ating overseas. Sa Chicago, Japan, Korea, Hong Kong, Qatar, Dubai, at Italy, California. Ayan. Good morning po rito Good sa morning Pilipinas.
At good day po sa inyo dyan kung anumang oras nga sa inyo. Thank you, Lord. Ngayon po mga kapatid, meron po uli akong reflective question para kasali po tayo. Ito po yung aking question. Paano mo na ipapakita ang pag-ibig sa kapwa? Yan, ulit. Paano natin na ipapakita ang pag-ibig natin sa ating kapwa? Good morning, Mama Ched. Nandiyan na siya sa Yan yung ating verse. Bacolod. Ayan. At sa ating memory verse of the week, 1 Samuel 2:2, no one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. 1 Samuel 2 verse 2. Yan. Thank you, Lord. Ayan. Ulitin ko po yung question, mga kapatid, Paano natin na ipapakita ang ating pag-ibig sa ating kapwa? Thank you, Lord. Ayan. So, paano daw Titignan ko po mamaya yung mga sagot natin. Thank you, Lord. Mas maganda yung latest. Halimbawa, kahapon, paano mo na ipakita ang iyong pag-ibig sa kapwa? Kaninang umaga, paano mo na ipinakita ang iyong pag-ibig sa iyong mahal sa buhay? Ayan. So, ang pag-aaral po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa isang communicable attribute uli ni Lord, at ito ay ang pag-ibig. The love of God. Alam naman po natin, kagaya po paulit-ulit natin pinag-aaralan na ang communicable ay nagko-communicate, isinishare ni Lord sa atin yung kanyang attribute. At isa nga po dito ay ang pag-ibig. Love is God's moral attribute. At ito po ay nais niyang makita sa atin. Kasi ipinahayag niya po sa atin, nais niya po itong makita sa atin. Yung katulad po ng inawit namin kanina sa Tagalog po, mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos, at ang sino mang umiibig ay anak ng Diyos at nakikilala niya ang Diyos. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, very clear po mga kapatid, na kapag ka sinabi mong ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, automatic, meron kang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Meron na agad pamana sa iyo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, sabi ko nga na nag-aaral po kami, di ba tuwing pagkatapos po natin ng prayer meeting, lagi nagkakaroon po tayo ng batian, I love you with the love of the Lord. Batiin nyo nga po yung mga katabi nyo. I love you with the love of the Lord. Ayan. Kasi, minsan po, hindi po natin mamahal yung kapwa natin, di ba? Lalo na pagka hindi ka ibig-ibig. Pero pagka sinamahan mo po ng with the love of the Lord, ayan, medyo kakalma ka na. Kasi yung love na ibinibigay mo, na sinasabi mo ay may pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Kaya medyo gumaganda na yung tono. I love you with the love of the Lord. Di ba? Meron ka ng meron ka ng tawag nun, cool ka na, parang andaling sabihin na sa'yo na nagmamahal ka dahil sa kalakip nun ang pag-ibig ng Diyos. So essentially, ito pong 1 John 4:7 and 8, ito ay isang utos to love one another. Kasi nga, yun nga, katulad nga, very clear nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, nasa atin tong pag-ibig na to. Kaya lang po nawawala kasi sa mga, anong tawag nun? Yung environment natin at saka yung kinalakihan natin, minsan hindi na e-emphasize yung pagmamahal sa kapwa. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo yun. So, dahil tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos, kailangan meron ka na ring love sa puso mo. Nakakatuwa po yung mga baby. Si Luis na lang example ko. Nitong mga huli, pagka sinasabi natin, mag-sorry ka,
'Di ba ang tigas-tigas ng loob niya, hindi siya nagsusorry. Kasi parang akala niya, dahil sa kanya, kaya hindi siya nakakapag-sorry dahil alam niya, tama yung ginawa niya. Pero yung nagsasabi sa kanya na mag-sorry ka, syempre alam nating mali na kaya natin pinagsusorry yung bata. Pero dun sa bata, akala niya yun yung tama, yung ginawa niya. Kaya minsan, 'di ba, bata pa lang hindi nga na-emphasize yung yung love. Kasi nga iniisip nung bata na siya ay tama sa kanyang ginawa. God's love is innocence. Walang conflict po to sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran, sa kanyang pagiging just, o sa kanyang pagkagalit. Kasi talagang sabi nga, lahat po ng nilikha ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig. Lahat po ng nagaganap sa buhay natin ay dahil sa kanyang pag-ibig. God is the perfect example of love. Kasi, di ba pinag-aaralan natin that yung mga kinds of love, yung agape love, ano pa nga? Storge, phileo. Yan, noong February, napag-aralan po natin yung mga kapatid. So, iba't iba pong kaparaanan para ma-share natin, mag-manifest yung love ng Diyos sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat ng ito ay dahil ang Diyos ay pag-ibig. In love, sa ilalim po ng kapangyarihan ng pag-ibig, God does not force Himself on anyone. Hindi niya yung, mahalin mo ako, ganun, hindi po. Sa ilalim po ng kapangyarihan ng pag-ibig, those who come to Him, do so in response to His love. So, hindi tayo pinersang mahalin natin ng Diyos. Nung maramdaman po natin na tayo ay minahal ng Diyos, in response, nakakapagmahal tayo sa Kanya. Yun nga, example ko uli. Si Luis uli. Si Luis kasi, pagka kinorek mo siya with love, alam niya yon kesa sa kinorek mo siya na kinukulit mo siya. Ramdam yon. Kapag ka tinuwid mo siya na, halimbawa, yung may truth, yun nga, in love, babalik-balikan ka niya. Kasi alam niya, nararamdaman niya na mahal mo siya. Ganon din po sa atin. Nung maranasan po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, in return, nakakapagmahal din tayo. Yun po, we respond in His love. Sa kapangyarihan po ng pag-ibig, God shows kindness to all. Sa totoo lang po, kung walang pag-ibig, palagi ko patay na tayong lahat. Di po ba? Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, eto po tayo ngayon at ginagamit po ng Lord para i-share yung kanyang pag-ibig at mag-manifest po yung pag-ibig niya sa atin. In love, di ba? Alam naman po natin na dahil sa pag-ibig, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa John 3:16 para po sa kaligtasan ng kanyang bayan. It is the greatest expression of God's love communicated to us. Yun po, yung John 3:16. Kabisado po natin. Ano nga po uli yung John 3:16? Di ba? May di ba? Nag-ano lang ako para matandaan natin. Ulit. Ano nga po ulit yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him. Kantayin daw natin. Sige. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believes in Him shall not perish, but
but have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord. Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. So great is your love. So great is your love for us. Thank you, Lord. Yan, o diba? Na-share natin yung love ni Lord. Kapag ka inaawit po natin ito, na ano po natin sa spirit natin, and then nababago po yung pananaw natin, natututo po tayong magmahal. In love, Jesus went about doing good to everyone. 'Di ba? Dahil sa pag-ibig, sumunod siya na gawin ang mabuti para sa mga tao. In love, Jesus willingly obeyed His Father in heaven. The world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me, sa John 14:31. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang anak ay sumunod sa kanyang ama. So dahil po yun sa pag-ibig, kaya love talaga ang tawag niyan, pinakapundasyon ng buhay natin ngayon. In love, Jesus is always looking out for the interest of others. So, sa pag-ibig nga po, ang example talaga, binigyan din tayo ng example ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Nagkatawang tao nga siya para ipadama yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tapos, pag makikita po natin sa buong pag-aaral po natin ng Bible, talagang nag-manifest po yung pag-ibig sa kanyang pakikipagkapwa tao. Lagi po niyang tinitingnan yung interest ng iba bago yung sa kanyang sarili. Kaya nga po dun sa Romans 5 verse 8, God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So isa, 'di ba dun sa John, sabi nga dun, wala nang hihigit pang pag-ibig ang maibibigay kundi ang ialay ang kanyang buhay. So si Jesus, ginawa po niya yun sa atin. Si Jesus, ginawa niya po yun sa atin. So, more or less, meron pong makakagawa sa atin yun para sa ating kapwa, pero not exactly like Jesus. Binigyan lang niya po tayo na example. Halimbawa, di ba? Pero meron din pala, halimbawa, yung mga nagbibigay, dinodonate yung kanilang kidney, organs, para lang ma-extend yung life ng mahal nila sa buhay.
ano din yun pala. Wala yata nagdo-donate ng buhok. Meron din ba? Meron din ba? Hindi, tinatanong ko lang. Baka meron. Sige, donate ko itong buhok ko. Ayan o, mahaba-haba. Kanino ko ba i-donate to? Thank you, Lord. Kasi naman nung nagbigay si Lord ng buhok, lahat napunta sa napunta dito sa mabalbon po siya, tsaka dito sa, hindi po napunta sa, yan. Thank you, Lord. Ayan, naiba tuloy. Ayan. So, yun nga, may mga expression of love na ganon. We can see from these verses that God's greatest desire is that we join Him in His eternal home, which is in heaven. He has made the way possible by paying the price for our sins. He loves us because He chose to as an act of His will. Pag naalala ko nga yung nabasa kong article, yung tungkol sa pag-ibig ni Lord, di ba, dun sa lesson tungkol dun sa Bride of Christ, nakakatuwa po kasi pagka pagka yung nire-reconstruct mo yung word, parang ganito sabi ng Diyos Ama, anak, ay Jesus, dito ka na lang sa langit, hayaan mo na yung mga tao. Pero si Jesus sabi niya, hindi po, mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po ang mga tao. So, dahil sa mahal, sabi niya, ang titigas ng mga ulo ng yan, dito ka na lang, huwag ka na pumunta sa lupa, ganon. Pagkatapos, dahil nga hindi mapigil yung pag-ibig ni Jesus sa mga tao, at dahil din sa pag-ibig ng Diyos Ama, so pinapunta niya nga dito sa lupa, si Jesus Christ. Sabi niya, sige, sabihin mo sa mga tao, ligawan mo sila ha, ligawan mo sila, sabihin mo sa mga tao, mahal na mahal ko sila. Gusto ko rin sila makasama dito sa heaven. Ganon. So pinababa si Jesus Christ. Lahat ng kaparaanan ginawa ni Jesus Christ para nga mabayaran yung kasalanan natin, matubos tayo. Lahat yon ginawa. Ngayon, dahil syempre hindi naman lahat naniwala, meron pa rin talagang napapahamak. Ngayon, ang sabi ng Diyos Ama, sabi niya, O Holy Spirit, sama mo si Jesus Christ para mapasagot niya yung mga tao. Di ba? What a great love nung Father dun kay Jesus Christ. Pinasamahan niya ng Holy Spirit para mapasagot yung mga tao. Para sabihin, yes, Lord, I will follow you, di ba? So kung iisipin po natin, sobrang dakila yung pag-ibig ng Diyos. Article lamang po yun na nabasa ko. Kaya lang, natutuwa po ako kasi pinakita po dun yung pag-ibig ng Diyos na talagang ipinagpalit tayo. Yung inheritance niya sa heaven, iniwan niya para sa atin. Pero dahil dakila yung pag-ibig ng Diyos, yung nakasunod si Jesus Christ, di ba, bumalik din naman siya dun sa piling ng Ama at hinintay na nga niya tayo doon. So, yun yung sabi ko, sobra yung pag-ibig ng Diyos na tayo sobrang makasalanan, pero inibig pa rin niya. Nakakatuwa rin po kasi dahil sa pag-ibig, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Love forgives. If we confess our sins, di ba? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So dahil din po yun sa pag-ibig. Bilang mga nanay na lang. Siyempre, bilang nanay, na-experience po namin na katulad po sa amin, 2 po yung aming anak. Hindi na... Dalawa. Si SJ tsaka si Angela. Ewan ko lang si Pastor. Ayan. Hindi, marami rin po kaming anak sa outreach. Grabe. Lagi nga, lalo na yung mga inaanak na nagpapaampon. Ayan. Sa mga anak po natin, meron pong iba't ibang ugali.
Tapos, syempre sa akin, hindi po kasi ko sanay na manero mo ng anak. Hindi po ako yung, ito, hindi po. Ang akin po, pagka nagkakamali po yung mga anak ko, lagi ko pong dinadirect sila doon sa way of the Lord. Sa una, hinahayaan ko lang para malaman nila yung lesson doon sa ginagawa nila. Tapos pagka nagsabi na sila, saka ko sasabihin, kasi anak ganito yan kasi ganito, ganon. So, ako bilang nanay, minsan siguro kaya nataba yung yung expression ng 'di ba yung ibang nanay pagka sumigaw na express na agad nila nagalit sila. Kumbaga, yung expression na ganon, hindi ko masyadong pinapakita doon sa mga anak ko. Pero lagi kong sinasabi na na kailangan maintindihan nila kung ano yung mga bagay na nagbibigay ng kaluguran kay Lord. So, kailangan talaga bilang nanay, handa ka rin sa pagsagot doon sa sitwasyon na kinapapalooban ng mga mahal mo sa buhay. Dalawa pa lang po yun. 'Di ba? Hindi. Ibig ko sabihin, ang Diyos Ama, ang dami natin, ilan tayo? Di po ba? Sa dalawang anak namin, ganon. So, how great is God's love? Di ba? Tandaan po natin mga kapatid, yung love na na-express dito, yun yung sabi ko nga kanina, binigyan tayo ng example para ma-express po din po natin sa ating kapwa. Yung love ng Father toward the Son, sa John 17:24, sabi po dito, Ama, hinahangad kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa man maitatag ang sanlibutan. So, merong pagkaunawa ang ating Panginoong Jesus na mahal na siya ng Diyos Ama bago pa naitatag ang sanlibutan. Di ba kaya nga may awit tayo? Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Kaya kailangan po, huwag daw tayong mangamba. O mag-alinlangan. Nagbabay ng time 8:49 pa lang Ayan. Di ba? So, kailangan matandaan natin na matagal na tayong minahal ng Diyos. Sobra talaga yon. Kaya nga si Jesus, gano'n na lang yung kanyang claim. Ang ganda-ganda ng claim niya Tay, total love mo naman ako Pwede bang yung mga bride ko isama ko dun sa kaharian mo? Yan. Yun So, ano sasabihin ng Father, di ba? Dahil nga siya ay Diyos ng pag-ibig, syempre, kung ano yung love ng anak niya, ilalove niya na rin. Yun. Ganun ba yun? Thank you, Lord. Kung sino yung love ng anak mo, love mo na rin. Ay, may tumawa dito. may hugot. Ayan. So, tapos yung God's love nga toward the world, yung John 3:16. Yung love expressed in the Son toward the Father, sa John 14:31, makikita po natin, ngunit upang malaman ng sanlibutan na minamahal ko ang Ama, ginagawa ko kung ano ang inuutos niya sa akin. So, si Jesus, para ma-express niya yung love niya sa Ama, ang sabi doon, ginagawa ko ang inuutos niya sa atin. So tayo ngayon, dahil mahal natin ng Diyos, ang expression ng ating love towards God ay ginagawa natin ang kanyang mga utos. Yun. Sa Romans 5:8 naman, yung pag-ibig ng Diyos towards the believer, sabi doon, subalit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At dahil nga ang pag-ibig na to ay communicable, shinare ng Diyos sa atin, di ba?
Talagang sinigurado niya na kailangan, kung ikaw ay akin, kailangan meron kaling love. Yan. Nais niya na maibahagi natin ang pag-ibig na ito sa ating kapwa. We are to express a measure of this great love. A measure, di ba? Of this great love towards other. Hindi niya naman ine-expect na 100%, pero a measure. Ibig sabihin, out of His love, mai-express din natin tong love na to sa ating kapwa. Kaya nga, kaya napakadakila nung pag-ibig ng Diyos na laging yun, katulad ng sinabi ko kanina, pagkasasabi mong I love you with the love of the Lord, para hindi mo makita yung kamalian ng kapwa mo, kundi ang makita mo ay yung pag-ibig ni Kristo doon sa kapwa mo. Kaya, yun nga, may express natin ang love na to towards others dahil nga ito ay iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, tayo po muna ay magbatian. Ay, batiin po natin ang mga may birthday. Happy birthday to you and to me. Ayan. Thank you, Lord. Today is March 23. And happy birthday po sa ating mga kapatid. Ngayon pala si Brother Romel. Si Brother Romel Salvacion. Happy birthday! Sister Anne-Marie ng ating Dinalupihan Outreach. Happy birthday, Sister Anne. Sister Jillian Visconde ng ating Santa Rosa Prayer Group. Sister Michelle Tafaleng sa ating Baguio, kapatid po ni Sister Mated, Sister Mated. Sister Vicky Gamboa, yan po ay pamangkin namin na nasa Tamayo. Tapos, Brother Yeshua sa Tomango, apo ni Sister Angie at Brother Mike. And belated happy birthday kay Sister Sofia Gabayan. Enjoy your day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Thank you, Lord. Ayan. At para po sa ating repeat news, mga kapatid, pakinggan po natin at sabayan ang awiting kinumpos ni Minister Ed Galietes, arranged by Brother S.J. Garcia, interpreted by Sister Eunice Lorenzana. Ang pamagat po ay Jesus. Puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo
sige, sige. Ayan, praise God. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Thank you, Lord. Ayan, basahin ko naman po yung mga sumagot sa ating question. Paano natin na ipapakita ang ating pag-ibig sa ating kapwa? Yung isang kapatid po natin, ang sabi niya, maipapakita po natin ang pagmamahal natin sa kapwa sa pamamagitan ng pag-correct sa mga ginagawa nilang hindi tama sa tamang paraan. So, pagko-correct sa tamang paraan. Ang tamang paraan ay ayon sa salita ng Diyos. Na ipapakita natin ang pag-ibig kapag nagagawa mong umibig doon sa taong gumawa sa iyo ng masakit. Pero nagawa mo pa rin patawarin at mahalin. Ayan, naranasan naman po natin lahat yan. Nung dati, nung wala tayo kay Lord, pag ginawan tayo ng masakit, pinapatulan natin ng masakit. Pero ngayon, pinagpipray na lang po natin dahil sa nakaranas na po tayo ng pag-ibig ng Diyos at para maranasan din po nila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Ipinapakita natin ang ating pag-ibig hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Emphasize, mamahal sa kapwa natin, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang daw sa salita, kundi sa gawa. So yung I love you with the love of the Lord, wag lang I love you with the love of the Lord, may kasamang gawa yun ha. Yan. Ano pa? Ayan. At sa isang kapatid naman po natin, naalala mo siyang bisitahin. Ayun, visitation. Kumustahin. Ayan, hello, kumusta po mga kapatid? Tapos tulungan kung siya ay nangangailangan ng tulong. Act of kindness. Mahirap man o mayaman na tao, pantay-pantay pa rin nating napapakibagayan pa rin natin ang ating kapwa. Kaya po nagagawa at pinapakita natin ang tunay na pag-ibig natin sa ating kapwa. Yung kumbaga, mayaman o mahirap, kailangan yung pag-ibig. Oo, same. Kung gaano po ang pag-ibig natin sa Panginoon at yung naghahari sa ating puso ang ating Panginoon. Kaya po natin nagagawa ang tunay na pag-ibig para sa ating kapwa. Kahit po masama na yung ugali ng tao at kahit okay ang ugali ng tao, ay kaya natin silang pakisamahan dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nagagawa natin i-share ang pag-ibig sa ating kapwa. So pantay-pantay daw po ang pag-ibig dun sa mga taong unlovable at saka sa mga taong lovable. Ang pag-ibig ay walang kinikilingan. Yan. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, nagmahal, magtulungan kahit na tayo ay bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Kanta. Ha? Ganun ba yun? Kanta yan. Diyos na yung ba yun? Oo nga. Ito pa, kahapon po may nangyari. May isang tao na masama ang loob sa akin at kahapon lang niya sinabi. Pero ang dahilan, siya naman ang may gawa. Pinaliwanag ko sa kanya pero may tampo pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, kung sa tingin mo ako ang may kasalanan, patawarin mo ako. At ipag-pray mo ako na di ko na magawa ang sinasabi mong mali ako. Pero pinaliwanag pa rin. Marsa, pero pinaliwanag ko sa kanya kung tututin siya nga may kasalanan eh. Pero ako pa din po ang nag-sorry sa kanya. Kasi mahal na mahal ko po siya. Yan ang naisip ko kahapon. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat lalo ko siyang mahalin. Amen. Ayan. Acceptance din po. Kasi minsan, pagkagalit sa'yo, talagang wala po yung tamang pagkaunawa. So kailangan ikaw na may tamang pagkaunawa, dadalhin mo siya doon sa tamang pagkaunawa na kailangan yung magkapatawaran. Yes. Tamang pagkaunawa. Na ipadadama ang pagmamahal sa kapwa sa pagtulong, pagbisita sa mga may sakit, maibigay ang pangangailangan at pagdarasal.
Yan, thank you Lord. Alam niyo po na doon po sa isang prayer group na natin sa party ng Lemery, yung prompting sa kanila ni Lord dahil sa pag-ibig na naranasan nila is ipag-pray yung iba't ibang uri ng matatanda. Ayan. May nagpipray po dun sa edad ng 90 hanggang 100. May nagpipray po ng 70 hanggang 89. May nagpipray po ng 50 hanggang 60. So ang kanilang concentration ay prayer para sa mga senior citizen. Yun po yung kanilang. At pagkatapos nilang ipag-pray, binibisita din po nila. Yan. Naipapakita po natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa, lalo na sa kamag-anak. Katulad ng nangyari sa aking kapatid. Pinintahan ko po sila. Ipinakita ko sa kanya ang pag-ibig ko sa kapatid ko at sa pamangkin ko hanggang sa umiyak ang kapatid ko at mga pamangkin ko. Kumbaga, ito yung act, yung love, hindi mo lang sinabi, meron ka pang action na ipinadama sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Thank you, Lord. Ipinadadama ko sa aking mahal sa buhay sa pag-aasikaso ng mga pangangailangan nila. Tama. Yan, isa rin po yun. Paglutuan sila ng pagkain. At pinagpipray ko ang kanilang kaligtasan. Hindi lang sa physical, higit sa kanilang spiritual life. Yan. Thank you, Lord. Magagawa mong pag-ibig ng Diyos kahit malapit o malayo. Dapat tawagan. I-text. Encourage at bigyan ng pag-asa kasi ako nabigyan ng pag-asa ng Diyos. Actually, ang isa rin ngang act of love, yung good morning mo na merong pag-ibig. Ayan. Isa rin po yun. Thank you, Lord. So, marami pong expression of love. Ang maganda lamang po, at least ngayon, napapractice po natin na ipakita na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Yan, purihin ang ating Panginoon. Dito po, basahin ko po muna sa Matthew 22, dito po sa verse 36 hanggang 40. Guro, alin po ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nakabatay sa dalawang ito na ito ang buong kautusan at ang mga propeta. Purihin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pinag-uusapan talaga natin ang pag-ibig. Katulad nga po dahil po ang Diyos ay pag-ibig, yung kanya nga pong i-communicate po niya sa atin ang kanyang pag-ibig at nais po ng Diyos mag-reflect po ito sa atin. Di po ba? At yan naman po, di ba? Sabi ko nga, di ba, tayo ding mga anak, tayo mga magulang. Di ba? Gusto nga natin, kung ano tayo, ganun din yung mga anak natin. Lalo na ho ang Diyos, di ba? Pagka sinasabi nating mga anak tayo ng Diyos, gusto ng Diyos, yung kanyang mga pag-uugali na hindi naman lalahatin, dapat ma-communicate natin ito sa ating mga nakakasalamuha. Kaya nga po doon sa binasa natin, sa Matthew 22, 36 hanggang 40, nagtanong nga Sabi niya, ano po ba yung pinakamahalagang utos? Pero salamat sa Panginoon, kaya nga po, para sa Diyos, ang love ay pinakamahalagang bagay. Alam niyo po ba na-research ko nga po, doon sa kung ilan daw pong beses binanggit yung salitang love sa Bible, binanggit daw po pala yan ng 541 times. Pwera pa po yung mga katagang ano ba yon, mga pilyala, di ba? Pwera pa po yon. Sa Bible, ganun pong kadami yan. Kaya sabi dito, love is God's nature. Ang pag-ibig ay kalikasan po ito ng Diyos, di ba? Kaya nga likas na po sa Diyos ang pag-ibig At ito nga po yung sa kanya ang pag-ibig, kaya nga po likas na po sa kanya ang pag-ibig. At pinapakita rin dito, kaya nga po ang sabi diyan ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Di po ba? Ngayon, paano daw po ba natin maipapakita ito? Sabi dito ay, true love for God's begin with understanding who is charged in our relationship. Ibig sabihin, maipapakita natin yung pag-ibig ng Diyos kapag kakilala natin sino nga ba siya para sa atin.
Kaya nakakanta natin yung kalooban mong, ano yun? Kalooban mong masusunod sa buhay ko, Panginoong Jesus. At hindi lang po yun. Na kinakanta rin natin, dahil siya po yung in charge sa atin, nakakanta rin natin yung ano, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ay doon po sa mga hindi naman si Lord ang anong kanta nila? Uunahin kong lagi ang Panginoon pag ako'y may pagkakataon. Di ba? Para po sa kanila ganun. Pero tayo, dahil si Lord ang in charge sa atin, ang kanta natin, uunahin natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ano pa po? To love God properly is to let Him set to His rightful throne in our heart. Ibig sabihin, no, hinahayaan natin na ang Diyos ang manirahan sa puso natin. Mga kapatid, naninirahan po ba ang Diyos sa puso natin? Yan, purihin ang ating Panginoon. Salamat kay Lord. Kaya nga ho, pagka ang Diyos na ang pinatira natin sa ating puso, mamamahal ho natin yung ating kapwa. To love God properly is to have the mind of Christ. Sabi to, ano po yung mind of Christ? Lagi isinasaisip niya yung kautusan ni Kristo. Di po ba? At yan naman po ay makikita natin sa Philippians 2.5. Di po ba? Ano yung Philippians 2.5? Na ang Panginoon ay nagpakababa. Loving God properly begins the recognizing the Lord as the one in control of our heart and minds. Ibig sabihin, no, kinikilala natin ang Diyos na siya nagkokontrol ng ating puso. Di po ba? Puso, kaisipan, lahat ng ating gawi, yan ang Diyos. So, kinikilala natin siya. Kaya nga po ngayon, lahat ng gagawin natin, umaga pa lang, ay atin nung ipinagkakatiwala na kay Lord. At yan yung mga palatandaan. Kapag inibig natin ang Diyos ng buong puso, siya na po ang masusunod sa buhay natin. Di po ba masasabi natin na yung ating mga priority ay yung sa sarili natin, pangalawa na po yon. Una lagi ay ang ating Panginoon. Pangalawa, ano ang sabi doon? Yung pag-ibig naman, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pangalawa pong utos na ito, nais po ng Diyos na ibahagi natin to at yan naman po ang gusto ng Panginoon, na ibahagi po natin ang pag-ibig na ito sa ating kapwa. Kaya nga kung ating babasahin doon sa Bible, ano pong sabi? Paano daw ho na ang nagsasabing 1 John 4:20? Ang nagsasabi kong iniibig ko naman ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaon daw pong kapatid na kanya nakikita ay hindi niya maibig, ay paano daw ho niya maiibig ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Diba? Totoo naman po. Ang dami nagsasabi, Lord, I love you. Pero yung katabi naman, hindi naman ma-I love youhan dahil kagalit. Di po ba? Ang palatandaan na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal, paano ho may papakita yung pagmamahal sa Diyos? Ipinapakita po yan sa ating kapwa. At madali sa Kanya po ang umibig dahil sabi nga, siya po naman talaga yung pag-ibig. At para makaibig tayo, tulad ng pag-ibig ng Diyos, kailangan po natin ang Kanyang supernatural help. Ano ito? Anong ibig sabihin, no? Di ba? Kaya nga lagi, humihingi tayo ng grasya lagi kay Lord. Lord, bigyan naman po ninyo ako ng grasya po ninyo para maibig ko itong aking para maibig ko po itong katabi ko. Di ba? Iniibig. Yan ang lagi nating hinihingi sa ating Panginoon. Di po ba? At sa bawat anak ng Diyos, available po ang tulong ng Diyos. Hingin lagi po natin yan. Kaya nga, huwag ho tayong mag-aatubilin lumapit. Sabi nga ng Word of God, pag hindi natin kaya, aminin natin. Di ba? Alam niyo po, di ba? Lagi naman natin nasasabi na ang mga taong, yung mga taong hindi, lagi sinasabi lagi sa kansari, kaya ko ito. Naku, yun po yung hindi makakakaya. Pero pagka sinabi natin, kaya ko yan, dahil kasama natin ang Panginoon, magagawa po natin yan. Sa Romans 5 verse 5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ibinuhos na ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob na sa atin. Alam niyo, nakalagay dito sa Romans 5:5, ibinuhos. Pag sinabing ibinuhos, abay hindi po tinipid yan. Ibig sabihin, talagang, ano ba pag ibinuhos? Siksik, liglig, umaapaw yan. Ibinuhos po, hindi tinipid po yan ha. Kaya walang dahilan para hindi natin gawin yun. At sa John 13 verse 8, alam nyo nakalagay, tinan nyo ha, basahin ko sa atin. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kanyang kautusan. Romans 13:8, hindi po dyan ha. Sa Romans 13:8, sabi po doon, huwag na daw tayong magkaroon ng utang pa sa ating kapwa, ng libang pala saan daw po? Sa libang sa tayo ay mahalin natin sila.
Kaya napakaganda yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, dapat din kayong umibig sa isa't isa. Yun po, dito pa lang pinakita na sa atin ng Panginoon. True love for God result in obedience to His word. Yun po, ang totoong nagmamahal sa Panginoon, na resulta daw po niyan, ay sumusunod tayo sa Kanyang salita. Di po ba? Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi na, alam nyo ba kung bakit ako laging umaatindi sa JMJ? Dahil kaya ako umaatin dito, dahil kaya pag nagturo ako, aatin sila. Di po ba? Kaya pag hindi umatin dito, pag nagturo sila, what you saw you. Kaya masipag akong umatin. Mga kapatid kaya tinin nyo pag may nagtuturo, tayo kayo ng tayo. Nako, pag nagturo din kayo, tatayuan din kayo ng tatayuan. Di po ba? Kaya kung ano yung itinanim mo, yun ang yung ani. Kaya kung gusto mong pakinggan mo tayo, anong gagawin natin? Ay makinig din tayo. Di po ba? Yan ho ang nais ng Panginoon, di ba? Sa atin, di ba? Kaya salamat to doon sa kanyang mga salita. At ang gusto po ng Diyos, ibigin natin yung ating kapwa. Kaya nga ho, may mga naka-assign ho kami ditong araw. Kaya yun na po ang sikreto para pakinggan din kami, mga kapatid. Kung iibigin natin ang Diyos, susundin natin ang gusto niya. Ano ba ang gusto po ng Diyos? Ibigin ang kanyang kapwa. Ibigin natin po yung ating kapwa. Sa 1 John 5 verse 2, tinan po nyo nakalagay dito, unang Juan, kabanatang 5, talatang 2 hanggang 3, ganito natin nalalaman na minamahal natin ang anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Tingnan po nyo sabi dito, hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos. Sa John 14:21, ang nagtataglay ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang nagmamahal sa akin. At siya na nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Di ba napakaganda? Sabi dito, mamahalin ko rin siya at ihahayag ko sa kanya yung aking sarili. Sa 2 John 6, at ito ang pag-ibig, tayo mamuhay ayon sa kanyang mga utos. At ito ang utos, tulad ng inyong narinig mula ng una, mamuhay tayo ayon dito. At sa John 15 verse 10, kung tutuparin ninyo ang mga utos ko, mananatili kayo sa pag-ibig ko. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Di po ba? Yung mga salita ng Panginoon, talagang pagkahinimay-may po natin yan. Sabi nga po, bawat letra. Di ba? Kaya nga minsan, pagka nasasabi natin, Lord, ang hirap gawin. Pero alam niyo po, ang mensahe ng Panginoon talagang yung pagkakasabi nga dito, tinan niyo kung tutuparin ninyo ang mga utos ko, mananatili kayo sa pag-ibig ko, kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Di ba? Pag tiningnan mo, oo nga po, Lord. Di po ba? Kaya tayo, yan po yung mga salita ng Diyos na hindi po mahirap magmahal. Di po ba? Sabi nga nung iba, naku, paano ko ba mamamahal yan? Di ba? Kaya nga ako natatandaan natin si Peter Ang tanong niya kay Lord, Lord, ilang beses ko po patatawarin yung kapwa ko? 7 po ba? Pero anong sabi sa kanya? Hindi ko sinabing 7. Anong sabi niya? 70 times 7. Makapitong ulit. Ibig sabihin, ano po, pag nilawakan po natin yon, walang katapusang pagkapatawad ang ating igagawad sa ating kawa. Ngayon, pag-usapan natin, sabi dito, tandaan po natin na we cannot be ambassadors for Christ when we are not reflecting the love of God in our attitude in action. Hindi daw po, sabi dito, hindi tayo maaaring maging, pag sinabing ambassador, hindi tayo magiging kinatawan. Ulitin ko po hindi tayo magiging kinatawan ni Kristo kapag hindi nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa ating gawa at sa ating ugali. Di ba? Kaya nga minsan, pag nakakakita tayo ng mga tao na, di ba, pag nagsasalita na hindi naman ginagawa, maniwala ako dyan. Di ba? Parang doon pa lang, hindi ka na maka-agree. Di ako naniniwala dyan. Di ba?
Hindi naman nagpapatawad yan. Pag nagsalita yan, laging ganito, di ba? Kaya nga sabi dito, hindi tayo maaaring maging kinatawan ni Kristo kapag hindi nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At salamat na lang kay Lord. At tingnan po ninyo inyong mga katabi. Yan po, kumakatawan tayo at nakikita sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ngayon, pag-usapan naman natin, how to share God's love to others. Paano ba natin maibabahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa? Meron pong 4 na bagay. Unang-una, by knowing and understanding. Ano po itong ibig sabihin nito? Yung pagkaalam at pagkaunawa natin. Ano ba yung pagkaunawa po natin? Na bawat tao na nakakasalamuhan natin, mahal po ni Lord yan. Diba? Kaya nga sabi doon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi yung sanlibutan, lahat to ng nasa sanlibutan, ano pa man yan, lahat ng tao, matanda, bata, may ngipin, wala, may buhok, wala. Basta lahat to yan. Ibig sabihin yan, mahal ng Panginoon yan. Kaya ibig sabihin nung makakapagmahal tayo pag nalaman natin, naunawaan natin na lahat ng tao ay minahal ng Diyos. Simple yung po ang purpose niya eh. Yung kanyang pagkapako sa krus, mahal po niya. Diba? Simple, kung ako lang ho ang mahal noon, ay baka ho hindi sa krus ipinako yun, baka kalabitin lang ako, mahal kita ha. Hindi eh, lahat eh. Ipinakita sa buong mundo na di ba nung yung pagkakapako niya sa krus, ipinakita yung kanyang pagmamahal. Kaya yun po, unang-unang pamamaraan, maunawaan natin para tayo makapagmahal na lahat ng tao mahal ng Panginoon. Pangalawa, by showing an act of kindness, yung pagiging mabait. Ano po ito? Yung being generous, yung pagiging mapagbigay. Meron nga po ako nabasa, anong sabi niya? Kapag ikaw daw ay inulan ng pagpapala, ano daw ang gagawin mo? Magpaambun ka naman ng pagpapala. Amen. Anong ibig sabihin? Ano daw po yung ambon? Mag-share ka naman. Pwede po ba ninyo sabihin sa inyong kanan, nakatabi ngayon? Naulanan na ako ng pagpapala. Tapos sabihin ko sa inyong kaliwa, paaambunan kita. Yan. Ibig sabihin, yan ang nais ng Panginoon sa atin. Maipakita natin yung pagpapala na siyempre tayo, isang pamamaraan yan ang pagmamahal. Lalo na po doon sa mga nangangailangan, yung pagiging matulungin natin. Sa ano yung pagiging matulungin? Yung katulad kanina, yung mga nag-comment doon sa ating tanong na paano mo maipapakita yung pagmamahal kapag nakita mo yung mga taong may sakit, ipinag-pray mo. Alam nyo, meron nga tayo isang kapatid na humihingi lagi ng prayer na siya po inagkekemo. Pero pagka sinabing ganito na ipag-pray mo, salamat po. Anong sabi niya sa bandang huli? Ito ibabalik ko sa maraming tao. Para sinabi, pag nagkaroon din sila ng ganito, ipagdadasal ko rin sila. Ibig sabihin, tingnan nyo ha, para yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Pangatlo po, by being humble. Yan, may kababaang loob. Yan, ang pagmamahal, may kababaang loob. Di ba, may mga tao nga minsan, nagbibigay. Yan ha, binigyan na kita ha. Yan, siguro na may sapat na yan. Di ba, minsan nagbigay nga, pero tingnan po ninyo ha, ang pagbibigay, pagmamahal, may kababaang loob. Di po ba? At salamat na lang sa Panginoon at tayo nakikita natin kung ano yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang panghuli, paano natin maipapakita yung pagmamahal? By being prayerful. Yung ating pagpipray sa bawat isa. Tandaan po natin na bilang mga mananampalataya, kahit saan tayo magpunta, dapat po ang pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa atin ay dapat din nung maipamalas natin sa mga tao nating nakakasalamuha. Ay sa panahon ngayon, ang dami ng kailangan nilang makaranas sila ng pagmamahal na nanggagaling sa una sa Panginoon, pangalawa doon sa mga taong sa katulad natin. Kaya nga po ganun kahalaga yung ginagawa ng Panginoon para sa atin. At ang pag-ibig po ng Diyos ay ang basihan ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang basihan sa pag-ibig sa kapwa ay yung pag-ibig din natin sa Diyos. Diba? Kaya nga po, balikan ko lang po yung binasa ko kanina. Doon sa Romans 13:8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Tinan po niyo, ang sabi diyan, liban daw po sa sa saguting tayo ay mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan.
Di po ba? Yun, ang mga palatandaan. Kaya nga, pag binalikan natin ang 1 John 4:20, ano ang reminder doon? Huwag daw tayong maging sinungaling. Simple, sabi doon pag nagsasabing mahal ang Diyos, pero napupuot naman sa kapwa, hindi nagpapatawad, sabi po doon, sinungaling daw po ang ganon. Pwede po bang tanongin niyo sa inyong katabi? Sinungaling ba ako? Ibig sabihin, hindi naman. At alam natin na tayo po bilang anak ng Diyos, ano po yun Ay, iba naman yung tanong ko, sinungaling ba ako? Hindi sila. Para magsabi sila ng totoo. Di ba? Yun po ang kagandahan sa ating ngayon Di po ba? Kaya ang itanong natin sa ating katabi, sinungaling ba ako? Yan, hindi po. Kaya lang, sinungaling din daw yung pinagtanungan. Kaya yun po, purihin ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa buhay natin, talagang yung pagmamahal ng Diyos na nasa ating ngayon. Alam niyo, talagang ang dami nating nararanasan dyan Ako, marami rin nung karanasan dyan. Di po ba? Pero, ang Panginoon, pag nalaman mo na kung paano kami minahal ng Diyos, naku, mamamahal mo rin. Di po ba? Siyempre, minsan, ano ba ang tawag dyan? Yung mga taong mahirap. Ano ba ang tawag doon? Tapos pinaindian ka na alam mo naman meron. Ay, ewan ko kung hindi ka hindi ka magagalit niyan. Noon, ganun po yon. Pero ngayon, thank you Lord. Kaya nga ano palang gagawin pagka ganon? Huwag ka pala magagalit doon sa dahil hindi nagpapahiram sa'yo. Ang ipag-pray mo na lang, Lord, bigyan mo na ako para hindi na ako manghiram. Para hindi na sumama ang aking loob. Di ba? Minsan mali ang prayer Di ba? Lord, hindi nila ako pahiramin. Sana po ganito. Maganda palang prayer. I-bless mo rin ako, Lord, para hindi na po ako manghiram. Hindi sasama ang loob mo. Di po ba? Ang daming pamamaraan ni Lord para ganapin sa atin to. Kaya mga kapatid, tayo po'y pasalamat sa Panginoon dahil nakikita po natin sa ating buhay ngayon, yung po ang yung pag-aaral natin sa umagang ito. Gusto ni Lord yung pag-ibig, yung kanyang attribute na communicable, kinakailangang maigawad natin to. Di po ba? Sabi sa binasa natin kanina, paano po natin magagawa ito? Sapagkat hilingin lagi natin kay Lord. Kung hindi natin kayang gawin, sabi ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin to mga kapatid. Kaya ngayon po, at sa ating pagtatapos, kaya kung meron pa po tayong hindi napapatawad, patawarin na po natin. At kung meron po tayong hindi namamahal, mahalin na po natin ngayon. At kung meron pa po tayong nagbibigay ng sama ng loob sa atin, ano pong ipagpe-pray natin sa kanila na baguhin yung puso natin. Di ba? Hindi sila. Si Pi lagi pong gagawin sa atin yun Di po ba? Pero tandaan po natin, nariyan po lagi yung awa ng Panginoon para makapamuhay tayo ng naaayon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa ating kanina, ano ang sabi? Awitin nga natin ulit yung 1 John 4, 7 and 8. Para po sa ating pagtatapos ulit, kantahin po namin to. Unang Juan 4, 7 and 8. Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone who loves is born of God. Knoweth God, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Una po sa lahat, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sapagkat alam po natin na sa umagang ito, nawa po yung ating mga napakinggan ay nagdagdag po sa atin para po makatulong ito sa ating buhay. Di ba? Minsan talagang kailangan natin talaga ang tulong ng hindi minsan. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan lagi natin ang tulong ng Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Alam po namin, Lord, na yung aming mga napakinggan ngayon, kung paano pong nais ng Diyos na yung pagmamahal na ibinigay sa atin ay maibahagi din po namin sa mga tao makakasalamuhan natin, Panginoon. At hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, nasamahan po kami sa lahat po ng aming gawain, yung pong aming mga kapatiran, na ngayon po ay may mga gawain, kayo po ang sasama sa kanila. At alam po namin, Lord, na sa buong maghapong ito, ang pag-iingat ay kasama po namin, Lord. Muli po, Lord, lahat ng papuri,
pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.